Gusto ko lang i-shout out ang aking super supportive listener, IY7NB, SickTJ91. Thank you very much. Isang linggo na ang nakalipas mula nangyari sa kanila sa hagdan. Ang hindi makakalimutan na araw ni Anton. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala sa nangyaring yon. Kahit sa panaginip, walang araw na hindi siya nagpapasaya sa kanyang sarili. Habang binabalikan sa kanyang gunita ang pangyayaring iyon, hindi na rin niya madalas makita ang dalaga dahil naging busy na rin sila sa kani-kanilang trabaho, lalo na siya sa mga kaso na hawak niya. Kasalukuyan ay naglilinis siya ng kanyang motor nang tawagan siya ng kanyang ina na agad nagpahinto sa kanyang ginagawa. Sila lang dalawa ng kanyang ina ang magkasama sa kanilang bahay. Ang mga kapatid niya ay may kanya-kanya ng pamilya. Pangatlo siya sa apat na magkakapatid, pero siya rin ang tanging hindi nakakapag-asawa pa. Sa edad na 40 ay makisig pa rin to at maganda ang katawan dahil na rin sa kanyang pag-ehersisyo. Muntikan na siyang makapag-asawa dati sa kanyang kasintahan. Kaso, niloko siya nito at nagpabuntis sa ibang lalaki. May mga naging kasintahan at kafling, pero ni isa sa kanila ay hindi niya nakakitaan ng potensyal bilang may bahay. Ma, ano yon? Tanong ni Anton nang makalapit ito sa ina. Nasa kusina silang mag-ina. Sa edad na 76, malakas pa rin ang pangangatawan ng kanyang ina. May kasama sila sa bahay, isang malayong kamag-anak, pero nagpaalam ito na uuwi muna sa kanilang probinsya. Isauli mo nga tong plato kina Linda, sabi ni Manang Lusing sa anak, habang ibinibigay nito ang mga plato na pinaglagyan ng mga ulam na pabigay ni Aling Linda. Opo, dadalhin ko na to, sabi ni Anton at lumabas ng kanilang bahay patungo sa kabilang bahay. Nakadama ng kaba at pagkasabik ang binata dahil sa ilang araw na hindi niya nakita ang dalaga ay na-miss niya na to. Aaminin niya na matagal na siyang may gusto sa dalaga, pero natutorpe siya sa pagdating dito. Natatakot siyang ma-reject ng dalaga dahil sa laki ng agwat ng kanilang edad. Nakarating na siya sa bahay nila Kendra at kumatok siya sa pintuan nila. Tao po, tao po, Aling Linda. Katok ng katok si Anton sa pinto, pero walang sumasagot sa kanya. Kanina pa siya doon. Pinihit niya ang doorknob upang malaman kung nakalak ba to. Baka kasi walang tao sa bahay na yon. Hindi naman to nakalak, kaya nagpasya siyang pumasok sa loob. Patuloy pa rin siya sa pagsasabi ng tao po, pero walang sumasagot sa kanya. Nagpasya na siyang pumasok sa kusina ni Aling Linda para ilagay ang mga plato sa mesa. Pagkatapos niyang ilagay ang mga yon, ay lalabas na sana siya nang napadaan siya sa CR. Nakatabi lamang ng kusina nang marinig niya ang ragasan ng tubig mula sa shower at tinig ng isang babae ang umaawit. Kilala niya ang tinig na yon. Tinig iyon ni Kendra na naliligo. Hindi sarado ng maayos ang pinto ng CR, kaya may kaunting siwang. Sumilip si Anton sa pinto. Nakita niya si Kendra, walang damit, nakatalikod sa kanya. Nanggigil si Anton sa nakikita, lalo na sa gifted na pang-upo ng dalaga. Walang kaalam-alam ang dalaga na may nakatingin pala sa pintuan. Patuloy pa rin ito habang kumakanta. Sinasabo niyang mabuti ang kanyang katawan. Si Anton ay sumilip muna sa may kusina at sa sala kung may paparating ba na tao. Nang masiguradong wala, agad niyang binuksan ang pinto ng CR.
ng mahina na kahit ang dalaga ay walang kaalam-alam na nakapasok na ito sa loob ng CR. Nagbabanlaw na to dahil tapos ng maligo. Hi Kendra! Bati ni Anton na nagpagulat sa dalaga. Agad na kinuha nito nakasabit na tuwalya at itinakip sa kanyang katawan. Ang ganda mo talaga at ang ganda ng katawan mo, sabi ni Anton na lumalapit sa kanya. Kuya Anton, anong ginagawa mo dito? Labas ka po. Baka makita tayo ni Mama, sabi ni Kendra na umatras palayo sa binata. Wala naman tao dito sa bahay nyo. At isa pa, naalala ko ang ginawa mo sa akin sa hagdan namin, sabi ni Anton habang hinahaplos niya ang makinis na mukha ng dalaga. Na-corner niya to sa may lababo, kaya wala nang matrasan ang dalaga. Nasa garden lamang si Mama. Please kuya, lumabas na kayo. Baka ano pang isipin niya kapag nakita niya tayo dito. Mahigpit ang pagkakahawak ni Kendra sa towel na para bang natatakot siyang malaglag yun. Parang bingis si Anton at hindi pinakinggan ang pakiusap ng dalaga. Bagkos, hinawakan niya sa bewang si Kendra, sabay siil ng halik sa labi. Nagulat ang dalaga sa ginawa ng lalaki. Pilit niya itong itinutulak palayo sa kanya. Pero mahigpit ang pagkakahawak nito sa bewang niya at lalo pa nitong idiniin ang katawan sa kanya. Kaya naramdaman niya na nagbabago na ang timpla ng katawan ni Anton. Alam mo ba na pinagnanasaan kita? Nabitin ako sa ginawa mo sa akin, sabi ni Anton sa dalaga nang humiwala ito sa paghalik upang makalanghap ng hangin. Kuya Ton, wag po dito. Pag-usapan po natin. Baka makita tayo. Hindi pa natatapos ni Kendra ang sasabihin nang pinutol ito ng lalaki ng halik. Kendra, mahinang sambit sa kanyang pangalan. Kuya, grabe naman ang paghalik mo. Bumigay na rin ang dalaga dahil sa husay ng paghalik ng binata. Nalaglag na ang towel na nakatakip sa katawan ni Kendra. At dahil doon, nabasa na ang sando na suot ni Anton sa pagkakadikit ng katawan niya sa basang katawan ng dalaga. Kendra, gusto kitang angkinin ngayon, mahinang bulong ni Anton. Kuya, please, wag dito. Baka may pumasok. Kahit init na si Kendra, ay natatakot pa rin to na mahuli siya ng kanyang ina. Ang binata, kesa sumagot, muli niyang hinalikan ng marubrob ang dalaga. Saksi ang CR nila Kendra sa ipinalasap sa kanya ni Anton. Nakakaibang kasiyahan na hindi niya pa nararamdaman. Halos mabaliw siya sa kasiyahang ibinigay sa kanya. Nangangkinin na siya ni Anton nang makarinig sila ng tawag sa labas. Kendra anak, magsaing ka na ng kanin. Tawag ni Aling Linda sa anak habang nasa garden to. Pagkarinig ng dalawang tao sa CR, nagpanik ang dalawa dahil akala nila papasok ang ginang sa kusina. Tinulok ni Kendra si Anton at agad inayos ang kanyang sarili. Opo ma, matatapos na po ako maligo, sagot ni Kendra habang kinukuha ang tuwalya na nahulog at agad itinapis sa katawan. Si Anton naman, bitin na bitin pero walang nagawa kundi ang mag-ayos rin ng kanyang sarili. Ang tagal mo nang maligo anak. Kanina ka pa dyan sa CR ah. Puna ng ginang sa anak. May ginamit po kasi akong conditioner sa buhok ko ma. Kaya natagalan ako, sagot ni Kendra. Agad na binuksan ang pinto ng CR.
Tinignan niya muna kung may tao bago niya hinila palabas ng CR si Anton. Hinatid niya ito sa may pintuan. Sige na kuya, lumabas ka na. Baka makita pa tayo ni mama. Sabi ni Kendra na tumingin ulit sa may kusina. Nakatabi lamang ng pinto palabas sa garden. Bago lumabas si Anton, ay agad hinawakan ito sa bewang ang dalaga at agad hinila palapit sa kanya. Siniil na naman niya ng halik ang labi ng dalaga. Nalunod sa halik ang dalaga na napapikit, kaya naikapit na niya ang kamay sa batok ng lalaki. Kendra, nakapagsahin ka na ba? Natauhan bigla si Kendra nang tawagin ulit ng kanyang ina ang pangalan niya. Agad tinulak si Anton, kaya naputol ang kanilang halikan. Binuksan niya ang pinto at pinalabas na ang binata. Sige na po kuya, umuwi ka na. Baka makita ka pa ni mama. Sabi ni Kendra at tinalikan ng labi ng lalaki. Okay, uuwi na ako. Basta akin ka lang ha. Sabi ni Anton na hinawakan ang baba ng dalaga habang sinasabi ang mga kataga na yon at nag-smack kiss din sa dalaga. Umuwi na ito sa kanila. Nalito ang dalaga sa sinabi nito. Anong ibig ipahiwatig ng binata sa kanya? Samantala, nakauwi na si Anton sa kanilang bahay. Nadatnan niya ang kanyang ina sa sala na nanonood ng TV. Napansin nito ang basang-basang damit nito. Ba't basang-basa yung damit mo? At ang tagal mo doon? Naghatid ka lang ng plato. 1 oras ka nang naglagi doon. Sabi ni Manang Lusing. Tinulungan ko po kasi si Kendra. Kasi nasira ang tubo sa CR nila. Tumatagas kasi. Bagdadahilan na lamang ni Anton. Ganun ba? O siya magbihis ka na? Baka mapulmonya ka pa niyan. Sabi ng ginang at muling ibinalik ang kanyang atensyon sa palabas sa kanyang pinapanood. Opo ma, sagot ni Anton. Napakamot na lamang to ng ulo dahil binibaby pa rin siya kahit matanda na. Umakyat na to sa kanyang kwarto. Humiga sa kanyang kama. Agad pinasaya ang kanyang sarili dahil sa pagkabitin na hindi naangkin ang dalaga. Lunes, maagang pumasok si Anton ng araw na yon kasi may flag ceremony sila sa munisipyo. Every Monday ay kailangang present silang lahat para maka-attend ng flag ceremony. Habang inilalabas niya ang motor sa kanilang bahay, ay kinakausap siya ng kanyang ina habang binibilinan ito na kanyang bibilihin mamaya pag uwi. O anak, basta wag mo kalimutan yung bilin ko ha, sabi ni Manang Lusing habang nailabas na ni Anton ang motor sa kanilang gate. Tumingin sa kabilang gate ang ginang at nakitang ang mag-amang Joel at Kendra. O, saan kayo pupunta? At ang aga-aga, pormado kayo at may bag ka pang malaki. Tanong ng ginang sa kapitbahay. Tumingin si Anton sa mag-ama at nagtama ang paningin nila ni Kendra. Unang nagbaba ng tingin si Kendra habang namumula na ang kanyang pisngi sa hiya. Nahihiya siya sa binata sa nangyari nung isang araw. Ay, si Kendra lamang po ang aalis manang. May seminar kasi siya ng 1 linggo. Nag-aabang po kami ng tricycle para may hatid na siya sa terminal. Kaso, wala pang dumadaan, wala pang pasahero. Lahat ay may lulan na estudyante. Magalang na sagot ni Joel sa matandang ginang. Ganun ba kamo? O sabay ka nilang iha kay Antonio. Pupunta naman siya sa munisipyo kasi flag ceremony nila. Sabi ng matanda na tumingin sa anak. Naku po, nakakahiya naman po kay Kuya Anton. Mag-aabang na lang po ako dito. Makakaabala pa po ako sa kanya.
Sagot ng dalaga habang pilit nang umingiti. Alam niya kasi na nakatingin sa kanya ang kapitbahay na pulis. Okay lang yon. Hindi ka naman abala. Halika na para makasakay ka na ng first trip. Sabi ni Anton at lumapit to sa mag-ama at kinuha ang traveling bag ng dalaga. O ayun naman pala eh. Sige na anak. Sumabay ka na kay Anton para maaga kang makarating sa venue at makapagpahinga ka na rin pagdating doon. Sabi ng 61 anyos na ama ni Kendra. Walang nagawa si Kendra kundi sumakay sa motor ng binata. Unang sumakay si Anton sa kanyang motor. Sumunod naman ang dalaga. May kataasan ng motor ng binata na pwedeng isabak sa mga trail dahil walang mapaglagyan ng traveling bag niya. Sa likod ay sa unahan na ng binata inilagay ang bag. Humawak ang dalaga sa balikat ng binata para makabalanse. O iho, ikaw nang bahala kay Kendra, sabi ni Joel kay Anton. Opo, ako nang bahala kay Kendra. Sige po, aalis na kami. Ma, mag-ingat ka ha. Paalam ni Anton sa kanila. Pinaandar na niya ang motor. Nagbabay na si Kendra sa ama at sa manang. Nang lumarga na sila ay agad kumapit sa balikat ni Anton si Kendra dahil takot ito na mahulog. Nang medyo nakalayo na sila sa kanilang bahay, huminto bigla si Anton. May problema ba kuya? Tanong ni Kendra sa binata. Wala naman, sagot ni Anton. Hinubad nito ang suot na helmet. Humarap sa dalaga. Isuot mo to, sabi ni Anton sa dalaga. Habang isinusuot nito sa dalaga ang helmet, nakatingin lamang ang dalawa sa isa't isa. Nang masuot na, unang bumawi ay ang binata at agad tumingin sa daan. Inalis niya ang kamay ng dalaga sa kanyang balikat at inilagay niya ito sa bag na nasa unahan. Dito ka humawak. Sa posisyon na yon ay mas lalong napadikit ang mayayamang kayamanan ng dalaga sa likod niya. Nakayakap ang dalaga sa binata habang hawak-hawak ang traveling bag niya. Ready ka? Tanong ng binata. Yes po kuya. Lalarga na tayo. Hawak mabuti ha. Nangako pa naman ako sa papa mo na akong bahala sa'yo. Pwede ba? Huwag mo na akong tawagin kuya. Nakakatanda kasi. Okay po kuya. Anton, sagot ng dalaga. Sa loob ng helmet ay pulang-pula ang pisngi ng dalaga dahil sa kilig. Samantalang si Anton ay ang laki ng ngiti. Nang tawagin siya ng dalaga sa pangalan nito na walang kuya at nakayakap pa to sa kanya. Pinaandar na niya ang motor at umalis na sila. Ilang minuto din ang biniyahe nila ay narating na nila ang terminal. Pinagbuksan ng gate ng CQ si Anton, lalo na at kilala nila ito. Good morning sir. Bati ng isang CQ. Good morning din, sagot at bati ng pulis. Shota niyo boss? Tanong ng isang CQ. Nagpark ng motor si Anton bago niya ibinaba ang dalaga. Inalis ni Kendra ang helmet na suot at binigay sa binata na nakapabana sa motor. Oo, shota ko to kaya dapat bantayan nyo, sagot ni Anton. Sabay akbay kay Kendra. Namula naman ang mukha ni Kendra sa sinabi ng binata. Hindi naman kasi sila pero bakit iyon ang sinabi ng binata sa mga kausap. Don't worry boss, kaming bahala kay ma'am. Safe siya dito, sabi ng CQ. Salamat. May bus ba na papunta ng Manila? Tanong ni Anton. Opo, meron na po. Ayun po oh. Paalis na po yan, sagot ng isang CQ.
Hinatid ni Anton si Kendra sa nasabing bus hanggang sa makasakay na ang dalaga ay sinamahan niya to. Siya pa ang namili ng upuan ng dalaga. Ipinatabi niya to sa isang babae na mas bata sa kanya. Mag-ingat ka doon ha, sabi ni Anton. Sabay halik nito sa labi ng dalaga. Hindi to smack, kundi halikan talaga. Nagulat ang dalaga sa ginawa ng binata. Hindi niya nagawang sumagot sa halik nito dahil nahihiya siya. Ang dami pa naman tao sa loob ng bus na yon. Tumayo ang binata at may binulong to sa dalaga. Akin ka lamang. Pulong nito na lalong nagpamula sa pisngi niya. Bago to bumaba ng bus, hinalikan nito ang ulo ng dalaga. Nang makababa na ang pulis, ay nakatulala pa rin si Kendra sa ginawa ng binata. Hindi niya maintindihan ang aksyon nito. Ang daming gumugulo sa isipan niya. Ang swerte mo naman ate. Ang sweet ng boyfriend mo. Kinikilig po ako. Sabi ng katabi nito na kilig na para bang nakapanood ng K-drama. Ngiti na lamang ang naisagot ng dalaga. Habang paalis na ang bus, tumingin siya sa bintana at nakatayo pala sa labas ang binata. Nang makita siya nito ay agad kumaway at sinagot niya rin ito ng isang kaway.